Kung ikaw ay isang lalaking lampas 60 anyos, mayroong isang pribadong gawi na maaaring tahimik na sumisira sa iyong kalusugan, at ito ay isang bagay na halos hindi pinag-uusapan. Ito ay ang masturbasyon. Ngayon, ito ay isang paksa na itinuturing ng marami sa atin na ligtas at natural, ngunit habang tayo ay nagkakaedad, maaari itong magdulot ng pinsala. Hindi dahil sa gawain mismo, kundi dahil sa kung paano tumutugon dito ang ating mga tumatandang katawan. Ang dating epektibo para sa iyo noong ika-30 o 40 anyos ka ay maaaring dahan-dahan nang nakakasira sa iyong prostate, nagpapahina sa iyong mga paninigas, at unti-unting umuubos ng iyong lakas sa mga paraang hindi mo namamalayan. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda. Sa mahigit 30 nga taon, tinulungan ko ang mga lalaking tulad ninyo na protektahan ang kanilang sigla, makabangon mula sa mga hamon sa sexual na kalusugan, at mapanatili ang kalidad ng kanilang buhay kahit na sila ay retirado na. Mismo ako ang nakasaksi sa mga epekto kapag ang mga lihim na gawin na ito ay napapabayaan. Karamihan sa mga lalaki ay naniniwala na kung masarap sa pakiramdam ito ay hindi nakakasama. Ngunit narito ang tapat na katotohanan, hindi ang akto ng masturbasyon ang mapanganib, kundi ang paraan ng iyong paggawa nito. Ang ilang mga pamamaraan, ang dalas, at maging ang iyong pananaw ay maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsala na hindi magpapakita ng sintomas hanggang sa huli na ang lahat. Sa artikulong ito, ibabahagi ko ang 4 na pinakapanganib na pagkakamali sa masturbasyon na ginagawa ng mga lalaking lampas, 60, at higit sa lahat, kung paano ito maiiwasan. At ang ika-4 na pagkakamali, ito yung tipo na marahil ay hindi pa naibabala sa iyo kahit ng sarili mong doktor. Bago tayo magpatuloy, kung seryoso ka sa pangangalaga ng iyong kalusugan at sa pananatiling malakas pagkatapos ng edad 60, hinihikayat kitang basahin ito ng may bukas na isipan. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, nais kong marinig ang iyong saloobin sa mga komento. Mahalaga ang iyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan at nais kitang suportahan sa anumang paraan na aking makakaya. Magsimula tayo sa una at pinakakaraniwang pagkakamali, isa na ginagawa ng maraming nakatatandang lalaki nang hindi nila namamalayan. Pagkakamali number 1, ang pagpilit sa paninigas at pagmamadali sa pag-abot sa sukdulan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na itong nakita. Isang lalaki, tawagin nating Roberto, ang uupo sa aking harapan, bigo na lilito at may kaunting hiya. Sasabihin niya, "Dok, dati naman po ayos lang. Ngayon, kailangan ko pang pilitin. Kailangan ko talagang puwersahin para lang may maramdaman." Hindi niya alam, ngunit inilalarawan niya ang unang tahimik na pagkakamali na maaaring sumisira sa kanyang sexual na kalusugan sa paraang baka hindi na maibalik. Pagdating mo sa edad 60, ang iyong katawan ay nagsisimulang magbago sa mga paraang banayad, ngunit mahalaga. Ang daloy ng dugo ay humihina, nag-iiba ang pagiging sensitibo ng mga nerbiyos, at ang pabago-bagong hormones ay nagpapabagal at nagpapadelikado sa buong proseso ng sexual na pagtugon. Ngunit maraming lalaki ang hindi umaangkop dito.
Sinusubukan pa rin nilang mag-masturbate sa parehong paraan. Noong sila'y 30 o 40, mahigpit ang hawak, mabilis ang galaw, at desperadong nagmamadali na marating ang orgasmo. At kapag hindi na pareho ang pakiramdam, lalo pa nilang pinipilit sa pisikal at emosyonal na paraan. Ang katotohanan ito ay lubhang nakakapinsala. Ang pagpilit na labasan kapag hindi pa handa ang katawan ay maaaring magdulot ng maliliit na punit sa tissue ng ari, makairita sa daanan ng ihi, at magbigay diin sa mga kalamnan sa paligid ng balakang. Ang mas malala pa, naglalagay ito ng hindi kinakailangang presyon sa prostate na nagiging mas marupok habang nagkakaedad. May mga pasyente akong nagkaroon ng paulit-ulit na pananakit sa singit, nabawasan ang pakiramdam o nagkaroon ng pamamaga nang hindi man lang naiuugnay sa paraan ng kanilang pagmamasturbate. Ang pinsala ay mabagal tahimik at naiipon sa paglipas ng panahon. Ang nagpapaging panganib sa pagkakamaling ito ay ang pagiging hindi nito kapansin-pansin. Hindi ka nagdurugo, hindi ka nagkakapasa. Unti-unti mo lang nararamdaman na nababawasan ang iyong pagnanasa, sensasyon at kumpiyansa. Kaya lalo mo pang pinipilit paulit-ulit hanggang sa bumigay na ang iyong katawan. Dito na lumalabas ang mas malalalim na problema tulad ng erectile dysfunction, pamamaga ng prostate, o maging mga problema sa pag-ihi na gumagambala sa iyong pagtulog at kalayaan. Kung mayroon sa mga ito na pamilyar sa iyo, alalahanin mo, sana hindi mo ito kasalanan at hindi ka nag-iisa. Karamihan sa atin ay hindi naturuan na pagkatapos ng edad 60, ang sexual na gawain ay kailangang gawin ng may pag-iingat, presensya at paggalang sa bagong ritmo ng katawan. Hindi mo ito ginagawa ng mali. Kailangan mo lang itong gawin ng iba. Sa halip na pilitin ang iyong katawan na tumugon, matuto kang makinig dito. Gawin ang mas mabagal at mas intensyonal na mga galaw. Mag-focus sa sensasyon, hindi lang sa paglabas. Hayaang natural na umusbong ang pagnanasa ng walang presyon. At higit sa lahat, ituring mo ang iyong katawan hindi bilang isang makina na kailangang kumpunihin, kundi bilang isang bahagi mo na dapat unawain. Dahil kapag itinigil mo ang pagpilit at sinimulan mong magbigay pansin, lahat ay magsisimulang magbago. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na pagkakamali na hindi lang katawan mo ang apektado, kundi binabago rin ang iyong isipan sa paraang maaaring sumira sa tunay na koneksyon at pangmatagalang kasiyahan. Pagkakamali number 2, ang paggamit ng pornografiya bilang tanging pampasigla. Naaalala ko pa ang itsura ng isang pasyente, tawagin natin siyang Miguel, nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga gawi. Siya ay sakwansyedong edukado at sinusubukang unawain kung bakit tila naglaho ang kanyang pagnanasa para sa tunay na intimasya. Sinabi niya sa akin, "Doktor, wala na po akong maramdaman, maliban na lang kung may pinapanood ako online. At kahit ganoon, hindi na tulad ng dati." Ang tahimik na pag-aming iyon na sinambit ng may halong pagkalito at hiya ay isang bagay na narinig ko na mula sa napakaraming nakatatandang lalaki. At madalas ito ay tumutukoy sa isa sa mga pinakanapapabayaan
Ngunit mapanirang gawi pagkatapos ng edad 6 ang paggamit ng pornografiya bilang nag-iisang pampasigla. Sa yugtong ito ng buhay, hindi na pinoproseso ng iyong utak ang stimulasyon tulad ng dati. Ang mga mabilis at matitinding palabas ay labis na nagpapasigla sa mga reward center ng utak na pinupuno ito ng dopamine sa paraang hindi kayang tapatan ng tunay na intimasya. Sa paglipas ng panahon, ang iyong nervous system ay umaangkop at nagiging manhid. Ang dating nagbibigay sa iyo ng kasiyahan ay tila wala ng epekto. Ang dating nakakapagpasigla sa iyo ay halos wala ng tugon. Nagsisimula kang maghanap ng mas matitinding palabas, mas mahahabang sesyon, at mas madalas na paggamit. Habang nangyayari ito, ang natural na kakayahan ng iyong utak na masiyahan sa haplos koneksyon at pagnanasa ay unti-unting naglalaho. Hindi ito usaping moralidad. Ito ay usaping biyolohiya. Ang labis na paggamit ng pornografiya sa mas matandang edad ay tahimik na kumakain sa iyong sexual na sigla. Binabago nito ang iyong reward system na ginagawang mas mahirap tumugon sa iyong kapareha, mas mahirap makahanap ng kasiyahan sa pisikal na haplos, at mas mahirap maramdaman ang pagiging malapit na dulot ng tunay na intimasya. Maaari kang makaramdam ng pag-iisa, emosyonal na pagkawalay, o kahit depresyon nang hindi nauunawaan kung bakit. Ang mas malalim na pinsala ay emosyonal tulad din ng pisikal. May mga lalaki akong umiiyak na nagsasabing hindi na nila kilala ang kanilang sarili. Namimiss nila ang mga araw na natural ang pagnanasa kung saan nasisiyahan sila sa isang sandali ng pagiging malapit ng hindi nangangailangan ng screen. Ang pinakamalungkot ay marami sa kanila ang hindi alam na ang gawin na ito na ginagawa ng pribado ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang mga relasyon, kumpiyansa at pangkalahatang kapakanan. Ngunit hindi pa huli ang lahat para magbago. Ang iyong utak ay kayang-kayang umangkop kahit lampas sa 60 na. Sa sapat na panahon at intensyon, maaari mong sanaying muli ang iyong isipan na tumugon sa tunay na koneksyon. Magsimula sa pagbabawas ng paggamit ng screen. Gamitin ang alaala, imahinasyon, o kahit pagbabasa para muling buhayin ang iyong panloob na mundo. Magugulat ka kung gaano kalaki ang siglang babalik kapag itinigil mo ang pagpapamanhid dito. Habang mas lumalalim tayo, may isa pang pagkakamali na kasing tahimik ngunit mas nakakapagod sa pisikal. Sa katunayan, ito marahil ang dahilan kung bakit ang ilang lalaki ay nagigising na pagod, nawawalan ng interes sa buhay, at hindi maintindihan kung bakit patuloy na nauubos ang kanilang lakas. Pagkakamali number 3, masyadong madalas na pagma-masturbate. Para sa iyong edad at enerhiya, isang pasyente, tawagin nating Jaime, ang tahimik na naupo sandali bago nagtanong, posible po bang masyado kong madalas itong ginagawa? Siya ay 71, maayos ang kalusugan, ngunit palaging pagod, iritable, at hindi makapag-focus. Lumala ang kanyang tulog at ang kanyang gana na gawin ang mga bagay na dati niyang kinagigiliwan. Paghahardin, pagbibisikleta, pakikisalamuha ay nawawala. Akala niya ay dahil lang ito sa edad, ngunit nang mas malalim naming sinuri,
may iba kaming natuklasan. Halos araw-araw siyang nagmamasturbate, minsan higit pa sa isang beses, sa pag-aakalang nakakatulong ito sa kanyang mag-relax. Sa katotohanan, tahimik siyang inuubusan nito ng lakas. Mayroong ideya ang maraming lalaki na ang pag-ejaculate ay laging malusog, isang paraan ng pagpapalaya ng tensyon. At bagamat maaaring totoo iyon, noong ika-30 o 40 anyos ka ang katawan mo, pagkatapos ng 60 ay may ibang sinusunod na patakaran. Ang pagbawi ng iyong hormones ay bumabagal, mas matagal mag-reset ang iyong nervous system, at ang iyong lakas na dating madaling mapalitan ay nagiging mas mahalagang yaman. Ang madalas na pag-ejaculate, lalo na kapag ikaw ay pagod, naiinip o stressed, ay hindi nagpapakalma sa katawan. Sa halip, inuubos nito ang lakas. At ang epekto nito ay naiipon. Ang pinakapanganib dito ay kung gaano katahimik itong nangyayari. Hindi mo ito mapapansin pagkatapos ng isang beses o kahit 5. Ngunit paglipas ng mga linggo o buwan, maaari kang magsimulang magising na matamlay. Ang iyong sigla ay kumukupas, bumababa ang iyong mood, at iniisip mo na lang na ito ay bahagi ng pagtanda. Sa katotohanan, sumisenyas ang iyong katawan na kailangan nitong mag-ipon ng lakas, hindi gumastos. Ang masyadong madalas na pagmamasturbate kapag ang iyong sistema ay pagod na ay maaaring magdulot ng pagbaba ng testosterone, gambalain ang iyong tulog, at maging sanhi ng stress sa iyong prostate na nag-aambag sa madalas na pag-ihi at paggising sa gabi. Hindi ko sinasabing kailangan mong huminto ng tuluyan. Sa katunayan, ang tamang antas ng sexual na ekspresyon ay malusog sa anumang edad. Ngunit dapat itong naaayon sa kasalukuyang ritmo ng iyong katawan. Kung dati nakakabawi ka sa loob ng ilang oras, ngayon ay maaaring kailangan mo na ng ilang araw. Ang susi ay ang pakikinig, hindi ang pagpilit. Para sa ilan, ang pagbabawas sa 1 o 2 beses sa isang linggo ay nagdudulot ng kapansin-pansing paglakas linaw ng isip at emosyonal na balanse. Ang iba naman ay sumusubok ng mga paraan ng stimulasyon na hindi laging nagtatapos sa ejaculation, na nagbibigay sa kanila ng koneksyon ng hindi nauubusan ng lakas. Kapag itinigil mo ang pagtrato sa iyong katawan na parang makina at sinimulan mo itong ituring na isang matalino at tumutugon na kasama lahat, ay nagbabago. Nababawi mo ang lakas hindi sa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng mas kaunti ng may higit na pag-iingat. Ngunit kung ang pagkakamaling ito ay umuubos ng lakas ng iyong katawan, ang susunod naman ay tumatarget sa isang bagay na mas delikado pa, ang iyong prostate. At ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ay kung paano mo tinatrato ang maliit na glandulang ito, habang at pagkatapos ng self-pleasure ay maaaring humubog sa iyong kaginhawahan, kontrol sa pantog, at pangmatagalang kalusugan sa mga paraang hindi mo inaasahan. Pagkakamali number 4, ang pagbabaliwala sa kalusugan ng prostate. Habang nag-iisa, hindi ko malilimutan ang isang pasyente na may banayad na reklamo. Tawagin natin siyang Francisco. Walang matinding sakit, kundi isang paulit-ulit na pakiramdam ng presyon pagkatapos ng sukdulan, at pakiramdam
na hindi siya lubusang nakakaramdam ng ginhawa. Siya ay asyintiyel aktibo at medyo malusog, ngunit hindi komportable sa paraang hindi niya maipaliwanag. Noong una, hindi niya ito iniugnay sa kanyang mga pribadong gawi. Lagi ko namang ganito ginagawa, sabi niya, at iyon mismo ang nagpapaging panganib sa pagkakamaling ito. Ito ay tahimik pamilyar at dahan-dahang sumisira sa isa sa mga pinakasensitibong bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang prostate. Pagkatapos ng edad 60, ang prostate ay nagiging mas vulnerable. Ito ay isang maliit na glandula, ngunit napakalaki ng papel nito sa kalusugan ng lalaki. Habang nagmamasturbate, lalo na kung nakaupo sa isang posisyong nakakuba o naglalagay ng presyon sa perineum, ang lugar sa pagitan ng bayag at butas ng puwit, ang prostate, ay maaaring mamaga o mairita nang hindi mo namamalayan. Idagdag pa rito ang ugali ng hindi pag-ihi pagkatapos ng ejaculation, isang bagay na madalas kaligtaan ng mga lalaki, at nabubuo ang perpektong sitwasyon para sa pamamaga, discomfort o maging chronic prostatitis. Ang panganib dito ay hindi lang ang paminsan-minsang sakit. Ito ay ang pag-iipon ng pinsala sa paglipas ng panahon. Ang tahimik na stress na ito ay maaaring makagambala sa kontrol sa pantog na nagdudulot ng biglaang pagnanais umihi, mahinang daloy ng ihi o mas madalas na pagpunta sa banyo sa gabi. Maaari kang makaranas ng mahapding pakiramdam habang umiihi, kabigatan sa balakang o isang pangkalahatang tensyon na hindi nawawala. Ngunit karamihan sa mga lalaki ay hindi naiisip na iugnay ang mga sintomas na ito sa kung paano nila ginagawa ang self-pleasure. Sinisisi nila ang edad pagkain o iniisip na normal lang ito sa pagtanda. Ngunit hindi ito normal. Mas may kontrol ka kaysa sa iyong inaakala. Ang maliliit na pagbabago tulad ng pagtiyak na umihi pagkatapos ng sukdulan para malinis ang daanan ng ihi, pag-aayos ng iyong posisyon para mabawasan ang presyon, at pagiging mas maingat sa dalas at lakas ng iyong stimulasyon ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ang pagprotekta sa iyong prostate ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kaginhawahan, kumpiyansa at kontrol sa iyong pang-araw-araw na buhay. Nakakita na ako ng mga lalaking nasa 70s na nagbalik ang kapayapaan sa kanilang katawan sa pamamagitan lang ng pag-aaral na tratuhin ang kanilang prostate ng may kaunting pag-iingat. Hindi ito nangangailangan ng gamot o malaking pagbabago, kundi kamalayan at kahandaang umangkop. Ngayong nauunawaan mo na kung paano maaaring unti-unting sirain ng 4 na tahimik na gawin na ito ang iyong kalusugan, oras na para pagsama-samahin ang lahat. Dahil ang pag-alam sa mga pagkakamali ay isang bagay, ngunit ang pag-aaral kung paano muling buuin ang lakas, pagiging sensitibo at kasiyahan pagkatapos ng edad 60, dito nagsisimula ang tunay na transformasyon. Pag-usapan natin kung ano ang maaari mong gawin simula ngayon. Konklusyon, payo ng isang doktor para sa hinaharap. Kung umabot ka sa puntong ito, may gusto akong sabihin sa iyo ng direkta bilang isang kapwa lalaki. Hindi ka sira, hindi ka nahuhuli, at hindi ka nag-iisa. Ang mga pagbabagong maaaring napapansin mo sa iyong katawan
ang mas mabagal na pagtugon, ang mas mababang enerhiya, ang tahimik na discomfort ay hindi mga senyales ng kahinaan. Ang mga ito ay mga senyales. Kinakausap ka ng iyong katawan at sa matagal na panahon, tinuruan tayong balewalain ang mga senyales na iyon at ipagpatuloy lang ang dati nating ginagawa. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang mga dating gawin na iyon ay maaaring tahimik na kumakalaban sa iyo. Ngayon ay nakita mo na ang 4 na karaniwang pagkakamali, pagpilit sa paglabas pag-asa lamang sa pornografiya, sobrang dalas na pagmamasturbate at pagpapabaya sa iyong prostate. Ang mga ito ay hindi mga problemang dramatiko. Dahan-dahan silang dumarating hanggang sa isang araw ay magigising ka at magtataka kung nasaan na ang iyong lakas, ang iyong pagnanasa, ang iyong pagkatao. Sinasabi ko ito hindi para manghusga, kundi dahil sa malalim na pakikiramay. Nakausap ko na ang daan-daang lalaki na nalilito, nahihiya o pagod na dahil hindi na nila maramdaman ang kanilang sarili. Sila ang mga lalaking nagtayo ng mga karera, nagpalaki ng mga pamilya at nagsilbi sa kanilang komunidad. Ngunit walang sino man ang nagsabi sa kanila na ang pag-aalaga sa sarili sa likod ng mga nakasarang pinto ay may malaking epekto sa kanilang pakiramdam sa mundo. Kaya hayaan ninyong ako na ang magsabi sa inyo, mahalaga pa rin ang inyong sexual na kalusugan, ang inyong lakas, kaginhawahan at kakayahang makaramdam ng kasiyahan at koneksyon, lahat ng iyan ay mahalaga pa rin. Ngunit nangangailangan ito ng bagong uri ng atensyon, hindi ang tipo ng pagpilit o puwersahang pag-aayos, kundi ang tipo na nakikinig, banayad, mausisa at magalang. Ito ay higit pa sa pag-iwas sa mga pagkakamali. Ito ay tungkol sa pagyakap sa isang bagong yugto ng buhay na hindi tinutukoy ng paghina kundi ng karunungan. Pinagdaanan mo na ang mga dekada ng presyon at pagpupursigi. Ngayon inaalok ka ng iyong katawan ng iba, isang paanyaya na mas lumalim, hindi mas lumakas, upang mas maunawaan ang iyong sarili. Ang magandang balita ay posible ang pagbabago sa anumang edad. Nakita ko ang mga lalaking nasa 60s, 70s at kahit 80s na nagbalik ang kanilang sigla, mas may kamalayan at mas konektado sa kanilang katawan kaysa noong kanilang kabataan. Ang kailangan lang ay kahandaang mapansin, umangkop at itigil ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Isang mahalagang aral sa buhay mula sa doktor narito, ang pinakamahalagang aral na maibibigay ko sa iyo. Ang iyong katawan ay hindi mo kaaway. Ito ang iyong pinakamatandang kaibigan. Dinala ka nito sa bawat sandali ng iyong buhay. Ngayon, humihingi ito ng bagong uri ng pakikipag-ugnayan, isa na nakabatay sa pakikinig sa halip na pag-uutos. Ang pinakadakilang lakas na maaari mong linangin sa edad na ito ay hindi pisikal na kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan ng kamalayan. Kung nakita mo ang iyong sarili sa alinman sa 4 na pagkakamaling ito, maglaan ka ng sandali ngayon, hindi para husgahan ang sarili, kundi para pasalamatan ang iyong katawan sa pagpaparamdam. Pagkatapos, mangako ka ng marahan, ngunit matatag na gagawin mo ang mga bagay ng iba. Hindi mo kailangang baguhin lahat ng biglaan. Magsimula sa isang maliit na pagbabago. Marahil ay ang pagbibigay
ng mas maraming oras sa sarili, pagpili ng ibang postura, pag-iwas sa screen, o simpleng pagtatanong, ano ang kailangan ng katawan ko ngayon? Sa halip na gaano kabilis ako matatapos. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa kalidad ng iyong buhay. Ito ay tungkol sa muling pagbuhay sa mga bahagi ng iyong sarili na maaaring tila nawala o nanahimik. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagong relasyon sa iyong katawan na nakaugat sa karunungan, pag-aalaga at paggalang sa sarili. Huwag maghintay ng krisis bago gumawa ng pagbabago. Magsimula ngayon sa maliliit at may kamalayang hakbang. Pasasalamatan ka ng iyong sarili sa hinaharap. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo o nakatulong na magbigay ng bagong pananaw, mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At pakiusap ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid o sinumang lalaki sa iyong buhay na maaaring kailanganing marinig ito. Ang bawat pagbabahagi ay maaaring maging simula ng pagbabago ng iba. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang payong pangkalusugan.